nasa middle Recording na in lagpas na progress. tayo ng ng half year ng 2025 ano. And ang gandang reminder sa atin na makilala natin yung Diyos na kasama natin. Ano po? So hindi ko alam kung meron po sa atin na ngayon ay may fear sa puso o merong hindi tiyak ang mga mangyayari bukas. But one thing we know for sure, sabi nga ng ating devotion kanina o ng ating call to worship kanina, hawak ng Diyos ang ating mga buhay. And knowing that, yung Diyos na may hawak ng ating buhay, siya mismo yung nagsabing, the great I am, the great I am. So ito yung magiging series natin, the I am ng ating Panginoong Jesus. So, ang ganda ng explanation dito ni Dr. Carson, ano po, kung bakit sinabi ng ating Panginoong Jesus tong I am. So, yung 7, ito ay sumisimbolo ng perfect number, ano po. Sa biblical lenses, yung number 7 ay sumisimbolize ng perfect. And ang ating Panginoong Jesus mismo nagsabi, especially kung ang Bible niyo po ay King James or NASB version, naka-red yung sulat doon, mismo ang Panginoong Hesus ang nagsabi ng mga salitang I am. Ano po? Sabi ni Dr. Carson sa kanyang libro na The Gospel According to John, ang mga purpose daw ng pagkakasulat o yung pagkakasabi ng Panginoong Hesus sa the I am o yung I am ng ating Panginoong Hesus, una, to reveal His divinity. Upang i-reveal ng ating Panginoong Hesus na hindi siya tao. O I mean, hindi lang siya tao, na hindi lang siya propeta, kundi siya isang Diyos. Kaya yung I am ay sa salitang Grego, ego eimi, ay nagpapatunay, nire-reveal niya na na ang ating Panginoong Hesus ay isang Diyos. Pangalawa, ang purpose ng kung bakit sinabi ni Jesus Christ itong 7 a.m. is to explain His mission. Pangatlo, to fulfill the prophecy. At pang-apat, to offer a clear picture of the gospel. Na kung may i-conclude ang ating Panginoong Hesus dito sa 7 a.m. niya, tayong mga tao, we cannot, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, hindi natin kayang dumepende sa ating sarili, kailangan natin ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Sabihin niyo nga po sa inyong katabi, kailangan mo ang Diyos sa iyong buhay. Kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Kaya yung unang I am na pag-uusapan natin ay itong I am. I am the light of the world. Ano po? Ako yung ilaw ng mundong ito na galing sa salita ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, ito isang verse lamang, kaya in-encourage ko po tayo lahat tumayo muli bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Basahin po natin sa ESV version. Pwede po bang sabay-sabay natin basahin? 1, 2, 3, go! Again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Tayo po'y manalangin, Lord, salamat po. Dahil kayo po ang ilaw ng mundong ito. Salamat po sa katotohanan, Panginoon, na kaming mga tao ay hindi po namin kayang iligtas ang aming sarili. At nangangailangan po kami ng tagapagligtas. Salamat sa katotohanan na kami po'y great sinners, yet ang aming Savior, Panginoon, ay great Savior. Kaya salamat po dahil ito po yung aming hope habang kami nandito sa mundong ito. Na meron kaming Panginoong Hesus sa aming puso. Hayaan niyo po na sa simpleng pag-aaral namin ng inyong salita, i-reveal niyo po ang aming mga karumihan. I-reveal niyo po yung aming mga kasalanan. I-reveal niyo po yung aming mga kahinaan upang kami po ay lumapit sa inyo, upang kami po ay dumepende sa inyo, upang kami po ay ma-realign muli, Panginoon, upang ipaalala niyo po sa amin na meron kaming purpose sa mundong ito kung bakit niyo kami nilikha. Kaya Lord, salamat po sa aming panibagong pag-aaralan na 7 a.m. na mula mismo sa bibig ng aming Panginoong Hesus. Naway makita namin ang aming pangangailangan sa aming tagapagligtas, sa aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen, amen, amen. Tayo po lahat makakaupo. Pwede po bang palakpakan natin muli ang ating Panginoong Hesus? Nakamusta niyo na po ba ang inyong katabi? Kamusta? So, kamusta po ang nakalipas na buwan? Kamusta ang nakalipas na isang linggo? Ano po? So, ito yung ating tinatako. Itong I am the light of the world. Sa mga nasa online po, magandang oras po sa inyo kung ano man po ang oras diyan. Any hindi niyo po maintindihan, you mag-type lang po kayo sa chat box ano po.
At kung mahina po ang internet namin, mahina ang boses, pwede nyo rin pong sabihin. But anyway, tuloy tayo. Sino po dito? Ano na po dito ang pinakamadalim yung lugar na napuntahan? 501. May naalala po, pinakamadilim na lugar na inyo pong napuntahan. Ano po? Pangalawang tanong, kailan mo na-appreciate ang ilaw? Kapag madilim, ano po? Minsan, pag brown out, ano po? Minsan, kailan natin na-appreciate, ano po? Sa aming mga malalabo ang mata, napakahalaga po ng ilaw. Ano po? Nangangapa-ngapa kami. Kahit maliwanag naman sa iba, sa amin madilim pa rin, ano? So, napakahalaga po ng liwanag. Kaya ito, nung sinabi ng Panginoong Hesus, I am the light of the world, alam niya na kailangan ng mundong ito na maliwanagan. Alam niya na kailangan ng mundong ito ng liwanag. Kaya nung sinabi ng Panginoong Hesus, Ego, I am the light of the world, ay napakahalagang tingnan po natin. Sagutin po natin ang katanungan na to. In a dark world such as ours, how does the light of Jesus help us to glow? Sa mundong madilim na ating ginagalawan, ano, alam niyo naman po yung konteksto. Pag sinabing mundong madilim, ano po, kung saan ay nagiging normal yung hindi normal, yung talamak na ang kasalanan sa ating paligid, ano po, na parang yung ang ginagawa na lang ng mga tao, yung gusto nila, ano po. In a dark world na meron tayo sa ginagalawa natin, paano tumutulong yung liwanag ng ating Panginoong Hesus? Una, tingnan natin yung tatlong katotohanan. Una, there is darkness in this world. Ito yung reality natin. Meron talagang kadiliman sa mundong ito. Ito yung realidad na ginagalawan natin. Merong kadiliman. Ano? When I say reality, ito yung katotohanan na meron tayo. In fact, paglabas natin mamaya sa pintuan na yan, haharap na naman tayo sa mundo. Pagpasok natin sa ating mga trabaho, di po ba? There is darkness in this world. In fact, napakaraming beses nating mababasa ang darkness sa Bible. But merong pinapahiwatig ang Biblia kapag nababasa natin yung darkness. Una, darkness in the Bible symbolizes distress. Pag nabasa natin yung salitang dark o darkness sa Bible, ito yung nagsisimbolize ng kalungkutan, ng stress. Tingnan nyo nga po ang inyong katabi kung stress na yan. O mukhang stress pa lang, ano po, o pa-stress pa lang, o stressor yan, ano po. Ito yung sumisimbolo ng darkness, parang may stress. Nakita ko lang po itong post na to sa Facebook, ano po, sanlaan ng mga problema. Kung meron lang sanang sanlaan ng mga problema, siguro marami na pong nakapilit yan, ano po. Buti na lang, ang Panginoong Hesus, ang sinasabi niya, lumapit kayong mga may problema sa akin, ano. Doon tayo sa ating Panginoong Hesus. Darkness in the Bible symbolizes distress. Mourning, pipighati, ano po, pag-iyak. Perplexity, yun yung kalituhan, ano po, parang litong-lito na tayo sa ating buhay. Pag nabasa natin yung darkness sa Bible, mababasa natin, ang ibig sabihin nito, perplexity. Kasunod, ignorance. Kamangmangan sa Tagalog, alam niyo po, big word yung kamangmangan. Kailan nyo nalalaman ng tao ay isang mangmang? Alam niyo po, yan yung topic namin kanina sa aming klase, yung wisdom literature. Sabi ng aming prof doon, ang kamangmangan ay hindi yung bagay na ginawa mo kasi hindi mo alam. Ang kamangmangan, alam mong mali, ginagawa mo. At sa Bible, big word yun. When we read about darkness, it also symbolizes ignorance, pagiging ignorante. At kasunod, when we talk about darkness, it symbolizes death, kamatayan. And again, ito yung realidad natin sa mundong ito. Merong kamatayan. Ano po? Ito yung reality nating mga mananampalataya. Kahit iwasan natin, ito yung ating reality. Kaya nga sabi sa John 2:15-17, di po ba? Do not love the world. Huwag natin mahalin ang mundong ito. Kasi ang mundong ginagalawa natin, punong-puno ng kadiliman. Yung mundong ginagalawa natin, punong-puno ng kasalanan. Yung mundong ginagalawa natin, punong-puno ng kabiguan. Punong-puno ng karamdaman. Kaya sabi ng Bible, John 2:15-17, do not love the world. Huwag nating mamahalin ang mundong ito. Yes, nakatira tayo dito, pero huwag nating mamahalin ang mundong ito. Marami ding mga verses sa Bible na nagpapaalala sa atin sa libro ng Isaiah.
unang bahagi ng chapter 9 verse 1 hanggang verse 2. Sabi po dito, ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. So, darkness, ano po? Ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Verse 2, nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Ano po? Sa ating MTM nitong nakalipas na mga araw sa Job 12:24 to 25, karunungan ng mga hari ginagawang kahangalan. Sa pagpapasya'y nalilito, hindi alam ang pupuntahan. Sa dilim sila'y nangangapa. Sa paglalakad nila ay naliligaw. Animoy mga lasing. Sa daan ay sumusuray. Nakasalubong na po ba kayo nang naglalakad na pasuray-suray? Ano po? Yung hindi alam yung direction niya. Ito yung mga taong lumalakad sa kadiliman. Ano po? Kaya nga, darkness in the Bible symbolizes distress, mourning, perplexity, ignorance, and death. Pero sa Bible din, hindi lang yun ang sinisimbolize ng darkness, kundi darkness in the Bible symbolizes moral wickedness. Moral wickedness. When we read the word darkness, it also symbolizes yung kasamaan ng tao, yung moral wickedness. John 3:19, ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw. Ngunit, tingnan niyo po, iniibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag. Intentionally. Moral wickedness. Intentionally, mas pinipili nilang gumawa ng masama. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, when we read about ignorance, kapag nakita natin yung pagiging ignorante, alam mo yung tama, pero hindi mo ginagawa ang tama. Mas pinipili mo yung mali. Kaya sabi dito ni John sa kanya sinulat, iniibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag. Iniibig pa ng tao ang karumihan kaysa sa kalinisan. Ano po? At ito ay pretty much echo sa libro ni J.I. Packer sa Knowing God. Sabi dito, the root of all sin is self-centeredness, the love of what pleases us instead what pleases God. Ano po? Sabi dito, ang ugat ng kasalanan ay yung pagiging sa ating mga sarili. Mas pinipili natin yung makakapag-satisfied sa atin, mas pinipili natin yung mas makakapag-please sa atin kaysa sa mga bagay na makakapag-please sa ating Panginoon. Mas gusto nating ma-please tayo kaysa ma-please natin ang ating Panginoon. Mas gusto nating maging masaya tayo kaysa sa mga bagay na makakapagpasaya sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang reality natin, there is darkness in this world. Merong moral wickedness, may ignorance, merong mourning, may distress, at merong kamatayan. Ano po? There is darkness in this world. Ito yung reality natin. But yung pangalawang katotohanan na titingnan natin, dahil pangalawang reality, galing mismo sa ating topic, I am the light of the world. Jesus is the light of this world. Una, there is darkness in this world. Pangalawa, Jesus is the light of the world. Balikan na natin yung ating binasa natin kanina. Again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Sabi po sa Tagalog, ngunit nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Anong ibig sabihin ng Panginoong Jesus dito? Tatlong bagay. Jesus as light means Jesus is the light, not just a light. Ang ating Panginoong Jesus, siya yung ilaw, hindi isa sa mga ilaw. Ulitin ko po magkaiba po yun Si Jesus yung ilaw at hindi isa sa mga ilaw. Siya lamang ang ilaw sa mundong ito. Jesus is the light. Siya lamang ang ilaw sa mundong ito. Kagaya ng ating inawit kanina, shine, Jesus shine. Dahil ito lang naman ang purpose natin, magliwanag ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Jesus is the light, not just a light. Pangalawa, Jesus as light means Jesus being the light is the source of life. Kapag meron kang liwanag ng Panginoong Jesus, meron kang source ng buhay. Meron tayong buhay kasi nasa tamang liwanag tayo. Jesus, light.
plus life. Ano po? Ito yung ating bagong pagkabuhay. Ano po? Ito yung ating bagong pagkatao. If anyone is in Christ, he is a new creation. Why? Dahil merong liwanag. At yung liwanag na yon ay mula sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga hindi mo pwede nating sabihin na, pastor, ganito ako pinanganak, magagalitin talaga ako. Ganito ako pinanganak, masakit talaga ako magsalita. Ganito ako pinanganak, matampuhin ako. Kaya nga kailangan nating maging born again ulit eh. Kaya nga kailangan nating ipanganak muli. Di po ba? Para maranasan natin yung light and life mula sa ating Panginoong Hesus. Na hindi mo pwedeng paghiwalayin yung liwanag at ang buhay. Kapag meron kang liwanag ng Panginoong Hesus, meron tayong buhay. Meron tayong eternal life. Ano po? Parang sa ilustrasyon ng mga sisiw, di po ba? Ang sisiw, kapag inalis mo sa ilaw, mamamatay ang mga sisiw. Ano po? Ganito din tayo. Hindi ko po sinasabing mga sisiw tayo. Ano po? Huwag niyo pong tingnan ang inyong katabing sisiw. Ano po? Tayo, ang sinasabi po, kailangan natin lagi ng liwanag. At yung liwanag na yon ay mula sa ating Panginoong Hesus. Sabi po ng ating verse, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay. Sa kanyang buhay. Jesus as light means Jesus is the light, not just a light. Jesus being the light is the source of life. At pangatlo, Jesus as light means Jesus warns us of others who say that they are the light. Pinauna na ng Panginoong Hesus na maraming magsusulputan para sabihin silang ilaw ng mundong ito. Maraming mga tao o grupo na magsasabing, yung inyong Panginoong Hesus, propeta lang yan. Maraming magsasabing grupo, yung Panginoong Hesus nyo, yan ay tao lamang. Yung Panginoong Hesus nyo, hindi, yung sinatawag yung Panginoong Hesus, hindi yan makakapagligtas. Maraming grupo ng tao ang magsasabi na, in fact, sabi sa 2 Corinthians, ano po, ang mga iyan, chapter 11, ang mga iyan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa at nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Ng liwanag. Alam niyo po, marami pong false light sa mundong ito. Marami pong false light sa mundong ito. And I do believe na sa tulong po ng awa, habag at biyaya ng Panginoon, nadidiscern po natin, nalalaman natin. Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 7 verse 15, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Malapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. At sabi ni Paul sa batang pastor na si Timoteo, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ano po? Alam niyo po, pag tinignan natin, di po ba kahit sa social media, iba't iba ang point of view, iba't iba ang prinsipyo, iba't iba ang pinaglalaban, ano po? May iba't ibang grupo. Ito yung ginagalawan natin eh. Sana clear po sa ating lahat na ang ating Panginoong Hesus yung ilaw ng mundong ito. Clear po sa ating lahat na yung relasyon natin sa ating Panginoong Hesus. Madami pong maglalabasan, kagaya po ng mamang ito. Sabi ng isang dyaryo na po, ng lifestyle dyaryo noong May 14, 2023, pastor asked followers to sell their property, give him the money to buy a plot of land in heaven for them. Ano po? Parang nire-request doon ng pastor na pagbili yung lahat ng ari-arian, ibigay sa kanya at bibili daw po ng lupa doon sa langit. Ano po? So, madami pa pong ganyan. Yung isa, hindi ko lang po nakasama yung sa PowerPoint. Yung isa naman, merong belt ng boxing belt. Ano ba tawag doon? Sabi niya, yung daw belt na yun, ay nakipagtunggali daw siya kay Satanas. Kinalaban daw niya sa labas ng pinto nila at yung belt na yun, yung patunay na nagtagumpay siya labang kay Satanas. Madami mga ganon. At ang daming winarningan na tayo ng Panginoong Hesus doon. Mag-ingat tayo sa mga false light. Mag-ingat tayo sa mga maling ilaw. Why? Because Jesus alone is the light of this world. Ang ating Panginoong Hesus lamang ang ilaw sa mundong ito. Yung sinabi niyang, I am the light, hindi niya sinabing, I am one of the light. Ang sinabi niyang, I am the light of the world. Ako lamang
ang ilaw ng mundong ito. Kaya pangatlo, na makikita natin, habang hinaharap natin yung mga kadiliman sa mundong ito. Una, there is darkness in this world. Pangalawa, Jesus is the light of this world. Pangatlo, we need to follow the light of the light. We need to follow Jesus to encounter the light. Yamang alam natin, sinabi na ng Panginoong Jesus, ako ang ilaw ng mundong ito. We need to follow. Sumunod na tayo sa Kanya. Huwag na tayo magdalawang isip. Ano po? Di po ba? Sino dito may mga pina-follow na vlogger? Yung totoo po, sino yung hindi makakalipas tong araw na to na hindi nyo papanoodin yung vlog na to? Meron po ba? Minsan hindi nyo napapansin yung mga pina-follow nating vlogger o sabihin na natin hindi vlogger, mga sikat na tao. Yung mga YouTube o nakasubscribe ka sa ano. Minsan yung pina-follow mo, minsan nagiging kagaya mo na. Hindi mo napapansin kung paano siya magsalita, kung paano siya kumilos, kung paano siya tumingin sa buhay. Hindi po ba? Minsan kung saan ka naka-follow, yun na rin yung image mo. Kaya sabi ng Bible, si Jesus ang sundan natin. Kasi ito yung goal natin. Maging kawangis ng Panginoong Jesus, hindi ng mundong ito. We need to follow Jesus to encounter the light. At napakahalaga po na maging genuine follower tayo ng Panginoong Hesus. Madami po kasing nagsasabing ako'y follower ng Panginoong Hesus. Pero ang totoo, ayaw namang sumunod. Marami nagsasabi na ako'y follower ng Panginoong Hesus, pero pag nakarinig naman ng sermon mula sa Panginoong Hesus o sa kung sino man ang gamitin ng Panginoong Hesus, dumadaan lang sa kanang tenga at lumalabas sa kaliwang tenga. Kaya napakalaga po na tayo genuine na follower ng ating Panginoong Hesus. Tingnan natin how to be a genuine follower of Jesus. Una, kailangan maging disciple po tayo ng Panginoong Hesus. Alam niyo po, ang pagiging disciple ng Panginoong Hesus ay hindi po porket matagal ka na sa church, disciple ka na. Hindi po porket galing ka sa malaking church, disciple ka na. To become a disciple of Jesus, first and foremost, kailangan nun nating mag-repent sa ating kasalanan. Pangalawa, tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga puso. Hindi po palakasan ng sigaw, hindi po paingayan ng pag-iyak. To be a disciple ng ating Panginoong Hesus, we must be willing to learn. Sabi nga po dito, the word disciple means a follower or a learner. Only those who follow him will have the light of life. Only who become his disciples will walk in his light. Ano po? So, kung tatanungin ko po kayo, tayo po ba talaga ay totoong disciple na ng Panginoong Hesus? O we are just pretending? O dinadaya lang natin ang ating mga sarili? Kasi kung tayo daw po ay disciple, ang sabi dito, tayo ay follower o tayo ay learner. At kung tayo ay disciple ng Panginoong Hesus, meron tayong ilaw na iniingatan. Sabi nga ng ating verse, di po ba? Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod kanino po? Sa vlog na pinapanood nyo? Doon sa sinusubscribe nyo YouTube? Doon sa mga taong sikat na tao? Ang sabi dito, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Mga kapatid ko sa Panginoon, tanungin po natin ang ating mga sarili. Are we walking in the light? Are you walking in the light? Kamusta yung kalahating taon ng 2025? Are you walking in the light? Kamusta po ang ating mga pagdidesisyon? Are we walking in the light? Kamusta yung ating pagsasalita? Are we walking in the light? Kamusta yung ating mga sinasabi o kamusta yung ating mga iniisip? Are we walking in the light? Kamusta po tayo sa ating pamilya, sa ating mga asawa? Are we walking in the light? Gusto ko po yung sinabi ni Charles Spurgeon. What Jesus loves, we love. What Jesus hates, we hate. What Jesus seeks, we seek. What Jesus shuns, o iniiwasan sa Tagalog, what Jesus shuns, we shun. This is the true follower of Jesus. When there is but one heart in two bodies. Dapat kung tayo totoong disipulo ng Panginoong Hesus at kung meron talaga tayong liwanag ng Panginoong Hesus, dapat yung ayaw ng Panginoong Hesus
ayawan na din natin. Iwasan na natin. Ano sabi sa kanta? Tukso, layuan mo ko. Pero ang totoo, hindi naman lumalayo ang tukso. Palapit pa nga ng palapit. Sisirain pa nga tayo. Pero ayaw ng Panginoong Jesus yan. Kaya tayo aayawan na din natin yan. Amen po ba? Pipiliin nating ayawan yan. Kasi disipulo tayo ng Panginoong Jesus. Alam niyo po, sasabihin ko ulit, madaling sabihin na Kristiyano ka, madaling sabihin na tayo Kristiyano, pero hindi natin maiiwasan ang fruit ng Holy Spirit sa ating buhay. Magmamanifest at magmamanifest yung bunga ng Espiritu kung tayo totoong disipulo ng ating Panginoong Jesus. Bakit? Kasi naninirahan ng Holy Spirit sa ating buhay. Hindi po nakikipaglaro ang Holy Spirit sa atin. Hindi po nakikipaglaro ang Panginoong Jesus sa atin. In fact, tayo ay nasa battle every day, spiritual battle. Di po ba natakot tayo nung may gera sa ating paligid? Somehow, natakot tayo. Pero hindi natin namamalayan, everyday may gera sa ating spiritual. Become a disciple. Pangalawa, how to be a genuine follower of Jesus. Pangalawa, abide by God's word. Ano po? Introduction ng sermon next week. I am the bread of life. Ano po? Become a disciple. Pangalawa, abide by God's word. Ano po? Sabi dito, as we abide in His words, we not only walk in light, but we become a light. Habang tayo lumalakad sa ating Kristiyanong pamumuhay at habang tayo nakakonect sa salita ng ating Panginoon, hindi lang tayo, we not only walk in light, hindi lang tayo lumalakad sa ilaw, kundi tayo na rin po ang nagiging ilaw. Tayo na rin ang yung ilaw ng Panginoong Jesus ay nakikita na rin ng mga taong nakapaligid sa atin. Philippians 2 verse 15, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutan baluktot at masama, sa gayon magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila. Sa kanila. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, mag-ilaw ka para sa Panginoong Jesus. Ano po? Sabihin nyo, ito yung katotohanan. We need to be light. Let Jesus shine sa ating mga buhay. Ito yung totoo. Ito yung ating pagkatawag. Magsisibi tayong ilaw sa kanila. Alam niyo po, kahit, di ba yung ilaw, ano po, kahit maliit na ilaw lang, ilagay mo sa dilim. Di po ba? Makikita talaga yung liwanag. Ano po? Alam niyo po, ganito din tayo sa GC Dubai. Even though we are few in numbers, once na nagliwanag tayo, ang makikita yung liwanag, ano po, ang ating Panginoong Jesus. Kaya even though we are few in numbers, alagaan po natin yung ilaw na meron tayo. Kaya tanungin niyo ulit ng inyong katabi, ilang watts ilang watts na ang ilaw mo? Andap na po ba? Ano po? O pawala na talaga? Ano po? Fully charged. Ano, yun ang maganda, no? Fully charged. Ano po? Napakahalaga po ng ilaw na yun. Mga kapatid, follow Jesus to encounter the light. Sundan po natin ang ating Panginoong Jesus. Hindi tayo titingin sa mundong ito. Sabi nga sa ating call to worship kanina, we need to look to Jesus. We need to look to Jesus, the perfecter of our faith. Kaya nga ano yung simpleng applied obedience natin. At ito po ang pwedeng introduction na rin sa ating communion. Ano po? Ano yung ating applied obedience? Be the light. Sabihin niyo po sa inyong katabi, be the light. Ito pala, be the light. Ano po? Maging ilaw ka ng mundong ito. Una, letter L, leave the darkness. Iwanan na natin yung mga karamihan sa ating buhay. Iwanan na natin lahat ng kasinungalingan sa ating buhay. Amen po ba? Iwanan na natin lahat ng ating mga kasalanan sa biyaya ng Panginoong Jesus. Leave the darkness. Kung meron pa po tayong galit sa ating mga puso, leave the darkness. Hindi mo pwedeng pagaluin ang liwanag at dilim sa iyong puso. Hindi mo pwedeng takluban yung liwanag ng kadiliman. Ano po? Kaya kailangan na nating alisin yung mga darkness sa ating puso. Sa awa at habag ng Panginoong Jesus, we are under sanctification. We are under process ng ating Panginoong Jesus. Kaya we need to leave the darkness. Pangalawa, we need to imitate Christ. At ito yung goal natin sa mundong ito. Huwag mong kalimutan na kahit galit ka, dapat makita pa rin si Kristo sa iyong buhay. Amen po ba? Kahit tayo galit, kahit tayo ay
hindi natin maunawaan yung mga nangyayari. Kailangan pa rin nating ipakita si Kristo sa ating mga buhay. Ano po? Pangatlo, grow spiritually. Lumago na tayo. Huwag na tayong parang laging bata. Ano mo? Sabi ni Paul, ano po, wag nang gatas ang inyong kainin. Kumain na kayo ng mabibigat sa konteksto po 'yun ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Grow spiritually. Lumago na tayo sa ating buhay spiritual. Ano po? May MTM, punta tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Meron tayong church, punta tayo sa church. Ano po? Grow spiritually. At kasunod, letter H, help those who are in need. Salamat dahil tayo isang pamilya. Di po ba ito yung essence ng family? Kapag may nangangailangan, di po ba tayo nagtutulungan? At ito yung isang role nating mga Kristiyano, tulungan yung mga kailangan ng tulong. Di po ba? Help those who are in need. Unahin nating tulungan yung bawat isa. Ano po? Kung yung isa nangangailangan ng panalangin, ipag-pray natin. Huwag po tayong mahiyang magsabi ng ating prayer request. Ano po? Ipag-pray natin. Yung isa nangangailangan ng encouragement, i-encourage po natin. Yung isa nangangailangan ng ulam, bumili tayong butido. yun yung essence ng family. Di po ba? Yung isa nangangailangan ng bisita, bisitahin natin. Help those who are in need. Help those who are in need, lalo kung meron po tayong pangtulong. At panghuli, wag po natin kalimutan that we need to testify about the light. Kailangan nating i-proclaim yung ilaw na meron tayo. Kailangan nating i-share itong ilaw na to. Yung ilaw na meron ka ay hindi meant para itago. Yung ilaw na meron tayo sa ating Panginoong Jesus, kailangan nang ibahagi sa ibang tao. Sa ating pagsasalita, sa ating mga iniisip, sa ating ginagawa, we need to testify about the light. Mga kapatid ko sa Panginoon, Global Connection Dubai family, sa mga nasa online po, Jesus Christ alone is the light of the world. At binigyan niya tayo ng task na itong ilaw ay ipasa natin sa ibang mga tao. Alam niyo po, kidding aside lang yung tanong ko kanina, pero kung tatanungin talaga tayo, ilang watts na ang ilaw natin? You know your heart. Alam mo ang iyong puso. Alam mo ang iyong damdamin. In fact, magko-communion tayo ngayon, Lord's Day. Sabi ng Panginoong Jesus sa Mark, do this in remembrance. Yun yung napakabigat na salitang remembrance. Kasi tayong mga tao, madalas tayong makalimot. Tanungin mo ang katabi mo, anong sermon last week? Di ba, limot na natin? Mga kapatid ko sa Panginoon, mabilis tayong makalimot. Mabilis tayong makalimot. Kaya sinabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Sinasabi niyang, alalahanin mo yung ginawa ko sa'yo. Sa mga sandaling kinalimutan mo ako, hindi kita kinalimutan. Sa mga sandaling hindi ka naging tapat, ako'y nananatiling tapat sa'yo. Sa mga sandaling gumagawa ka ng kasalanan, sa mga sandaling pinipili mo ang mundong ito, ako'y isang Diyos na naghihintay sa'yo para bumalik ka sa akin. Do this in remembrance of me. Alalahanin mo na yung light of the world na ating Panginoong Jesus ay pumunta sa mundong puno ng kadiliman upang magbigay ng liwanag sa iyo at sa akin. Pwede po ba tayong sandaling pumikit at tumungo bago nating gampanan itong ating communion Lord's Day? Pwede po bang magkaroon tayo ng personal na panalangin? Ulitin ko yung tanong ko. Kamusta na yung ilaw na meron ka? Meron ka pa bang darkness sa iyong puso? Marahil may mga tao kang hindi pa napapatawad. Pwede ba yung liwanag ng ating Panginoong Yesus ay mag-alis ng darkness
sa puso mo na hindi mapagpatawad? Meron ba ditong sa atin ay nagsasabing Kristiyano ako? Pero ang totoo, ang layo-layo mo na sa Panginoong Hesus. Ang totoo, namumuhay ka na sa kadiliman, hindi na sa liwanag. Pwede bang yung liwanag ng Panginoong Hesus ay muling magningning sa iyong buhay? At kung may alam kang karumihan sa iyong puso, kasalanan, I encourage you, come to Jesus. Come to the great I am. Come to Jesus. Sabi ni Paul sa libro ng unang Korinto, bago nyo gampanan yung pag-alala sa banal na hapunan, tiyakin ninyo na wala kayong kasalanang itinatago. Kaya habang may pagkakataon pa mga kapatid ko sa Panginoon, let's come to Jesus. He is a gracious God. He cares for us. And I do believe right now, kung ilalapit natin sa ating Panginoong Hesus ang ating mga puso na puno ng kadiliman, sa liwanag ng Panginoong Hesus ay muling magniningning. Kung sa mga sandaling ito, we are guilty sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoong Hesus pero hindi natin ginagawa. Come to Jesus. Come to the light of the world. So kung sa mga sandaling ito, we are in need. We are in need of the light. Muling, I encourage you, muli mong i-commit ang buhay mo sa Panginoon. Na muli kang lalakad sa liwanag ng Panginoong Hesus. God is the God of many chances. But we do not take for granted. Habang pwede pa, lumapit na tayo sa ating Panginoong Hesus. Habang dinidistribute siguro ng ating mga pastor ang ating elements nitong communion. Patuloy tayo sa essence o sa presence ng pananalangin. Tuloy nating i-commit habang kapag nahawakan nyo na po yung tinapay o yung sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Yesus, sa juice, ano po? Let it be. Let it be, mga kapatid. Lumapit tayo sa ating Panginoong Yesus. Sa mga nasa online po, ano po, you can participate with us kung meron po kayong biscuit dyan and juice. This is very special time. Utos ng ating Panginoong Jesus. Do this in remembrance
in remembrance of me. At habang hawak-hawak po natin yung mga elemento, ano po, i-commit natin ang ating buhay sa Panginoon. Lord, I want to be the light of this world through you. Help me, Jesus. Help me, my Savior. Help me, my God, to walk in the light. Paglabas po namin ng pintuan na to, pagkatapos ng gawain, haharap na naman kami sa mundong ito. Lord, please help us. Please help us. We are in need of your grace, mercy. Help us. As we partake, Lord, help us that we will do this in remembrance of our Savior, Jesus Christ. Tayo po lahat ay tumayo. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Tapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating inumin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at hiniling ko po ang ating Papa Ver na mag-lead sa atin sa prayer ng pasasalamat sa ating communion. Tayo po ay tumuot sa mandaling manalangin. O Lord Jesus, you are the bread of life. You are our strength. You are our light sa aming mga buhay. Once again, O Lord God, we thank you, Lord God, for your goodness, for your faithfulness, for what you have done, O Lord God, in the cross of Calvary more than 2,000 years ago. You demonstrated your love, O Lord God, even though our sin are as big as a ship. Your love is as big as the ocean. We thank you, Lord God, for your extravagant love. We thank you, Lord God, for your abundant grace, O Lord God. We thank you, Lord God, for what you have done in the cross, the suffering, O Lord God, na tiniis mo para sa amin, O Lord God. By your stripe, we are healed. And by your blood, we have the victory over the power of death. Lord God, in response, O Lord God, sa iyo pong ginawa, we would like to recommit our life to you. We would like to be the light. Let the darkness out in our life. May we imitate you.
as the light. May we surrender our life to you so that we will go wherever you want us to go. We will do what you want us to do. We will say what you want us to say, O Lord God. And may we continue to grow in the grace and the knowledge of Lord Jesus Christ. And may we help one another. We continue to work together so that we will see your church will grow, O Lord God. And may we have the right opportunity to share this truth, O Lord God, to testify, O Lord God, that you are the light of the world. Hallelujah, Lord God. We thank you, Lord God, once again. We praise your name, Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Siguro awitin ulit natin yung Shine Jesus Shine bilang tugon sa ating mensahe. Ayun po yung